Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so before we start our conversation, my dear friends, let us just honor our subscribers. They are now 6,377 subscribers. And all of our subscribers are located around the world. And each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that area. Thank you so much, guys. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay with regards to Pastor Kibuloy. Yan, si Kibuloy. Alright, so ano po yan, no? Son of God, no? According to him. Okay, pero syempre, we cannot force everybody to believe on that statement. Kanya-kanya po tayong pananaw sa buhay. Okay, so pero ano pa rin natin, tatawagin pa rin natin Pastor Kibuloy, parang ano, no? Parang tinatawag natin yung sa INC, di ba? Si Ka Eranio Manalo, mga ganong bagay, no? And then sa Katoliko, bishop, archbishop, ganyan, something like that. Pero it doesn't mean that we believe on their belief. Something like that, ha? Wala pong ano nun. Ngayon, may nabasa po tayo na tatakbo daw po si Pastor Kibuloy bilang senador ng Pilipinas, no? Siguro pwede niyang samahan ang kanyang kaibigan na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, okay, ng Mindanao. Okay? Bakit kaya siya pwedeng tumakbo, no? Bakit siya kailangan tumakbo? Una, pag senador ka kasi in a little way, meron kang parang immunity, kumbaga, no? Hindi ka basta-basta pwedeng takpin, hindi ka basta-basta pwedeng idemanda, etc. No? Parang pero senador din, no, habang senador sila, nakakulong sila, no. For instance, si Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, okay, De Lima, something like that, Trillanes, mga ganung bagay, no. Ewan ko kung si Trillanes nakulong after tama, nakakulong siya, nanalo siya bilang senador. Okay? So marami na rin mga senador na nakulong in the past. Okay? Pero ito, this is a different scenario. Kasi wanted si Pastor Kibuloy hindi dito sa Pilipinas kundi sa Amerika, no? Meron siya mga kaso, hindi na lang natin babanggitin, medyo maselan yung mga kaso na yon, pero may kaso siya doon sa Amerika. Okay? All right. Pagkatapos noon, pwede rin namang ano, di ba? Para suportahan niya ang kanyang kaibigan. By the way, guys, no? According to him, according to ano, meron silang miyembro na more than 4 million members. Hindi natin alam kung sapat na yon upang mag-elect siya bilang senador ng Pilipinas. Pero kasi in the past election, no, parang ang minimum 11, 10 million, no? Parang ganon, no? 15 million, 4 million lang, no? Pero meron sila sinasabi na affiliated sila doon sa network ng Sunshine Network or yung SMNI, Sunshine Media Network Incorporated. Na pero kalaunan, sinabi naman niya na hindi na siya may-ari noon, kundi black timer na lang, no? Pero sinasabi ng mga dating host na hindi naman ganoon, no? Kundi lahat ng sinasabi ni Pastor Kibuloy ayon ang nasusunod sa SMNI. Parang ganoon po, no? Now, okay? Maaari din na gusto niyang tumakbo sa Senado dahil gusto niyang kalabanin ang PI, no? O, walang murahan dito, hindi po mura yung PI na yon, kundi People's Initiative. Pero ang problema po kasi doon sa People's Initiative, hindi naman po nanggaling sa mismong common tao, kumbaga, no? Sabi nga ni Ramos dati, common tao. Pero hindi po doon nanggaling. Nanggaling po ito sa mga politiko. Siguro gusto niyang kalabanin yung mga ganong bagay, no? Okay, so pero maganda rin po yan, natatakbo siya as early as now para malaman na natin kung talaga ba siyang ay karapat-dapat sa Senado. Ngayon, pag nanalo siya, if ever nanalo siya, sisiguraduhin ko sa inyo that in 2028 election, pwedeng tumakbo bilang vice presidente yan o kaya presidente ng Pilipinas. Okay? Pero ang tanong, another question is kung mananalo ba talaga siya. Okay? Sabi nga niya, meron siyang ano, yung nagiging inspiration and motivation niya nangyari kay Joel Villanueva. And actually, si Joel Villanueva ay isang pastor din. Okay? Anak yan ni Eddie Villanueva ng Jesus is Lord movement. Kumbaga, no? So, nanalo siya. Konti lang naman ang miyembro ng JIN. Pero, kailangan nating malaman na nag-umpisa siya doon sa party list representative.
Doon sa ano, no? Parang meron nag-represent siya sa isang party list representative at saka may bailiwick sila na Bulacan. Okay? Ito naman, bailiwick din naman ni Pastor Kibuloy yung kingdom niya. Okay? Something like that. Eh, yung 4 million na yon, hindi ko alam kung Pilipino lahat yon o kaya baka may mga Ukrainian dyan. Okay? May mga Russian dyan. May mga Americans dyan. We really do not know the membership of the kingdom. Okay? So something like that. Tapos, si Joel Villanueva kasi, after niya maging representative, congressman ng ACT-CIS, ay naging ano po yan, naging TESDA representative. Kaya ang tawag sa kanya, Mr. TESDA, no? Mr. TESDA man, no? Mr. TESDA. Okay? Kasi ginamit ng bihikulo ang TESDA sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino. Okay? So after noon, after po niyang nanalo bilang ano, naging senador po siya, nanalo siya bilang senador pagkatapos po noon, no? Eh ito, nung last election, muntik na nga po siyang hindi manalo. Ngunit maganda po ang strategy niya, talagang ginamit niya po ang mga vehicles niya talaga, no? So yung Jesus is Lord, yung Bulacan, yung yung Congress, etc., yung Senado, lahat yan, inikot na niya ang buong bansa upang iparating na kaya niyang ulit magsilbi, no? Hindi po yan kapanalig ni Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon, no? Pero nanalo po yan at pagkatapos nanalo ay talaga naman pong naging majority floor leader pa, di ba? Naging majority floor leader pa, no? Actually, yung pero po si Subiri, sinuportahan niya po ang mga re-electionist, lahat ng re-electionist at the time, including Gordon yata, no? So something like that. Pero syempre, si Gordon natalo because of Duterte. Okay? Sige. Kayo po ba bayan? Iboboto niyo po ba si Pastor Kibuloy? Alright, yan. Pastor Kibuloy. Ano naman ang pwede niyang iambag sa Senado kung ganon, no? Sa Senado, mananalo kaya siya o talagang hanggang Mindanao lang siya o hanggang Kingdom lang siya? Kaya niya bang i-transcend or ikalat, no? Ikalat sa buong bansa ang kanyang popularity kuno. Okay? Kayo bayan ang sumagot yan. Iboboto mo ba si Kibuloy bilang senador? Actually, nga pala, no, para hindi lang natin makalimutan, si Kibuloy po ay siguro wala pa yung mga pangalan niya sa mga surveys, pero wala pong pangalan na Kibuloy doon sa mga surveys, no? Natatalo pa nga niya si Willie Revillame, no? Pero habang lumalapit ang election, guys, or pag-file ng candidacy, dumadami naman ang mga pangalan na kasama diyan, no? Sa senatorial election kumbaga, no? Baka nga si Gilbert Chunoro ay mapasama pa diyan sa listahan ng mga senador, kumbaga, kung papayagan niya ni Pangulong Marcos. Okay? Sige. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na nga so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.